So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miana Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our topic is all about kasalanang walang kapatawaran. So, our concept is all about blasphemy against the Holy Spirit. So, ang blasphemy against the Holy Spirit ay ang sadyang malisyoso o at matigas na pagtanggi sa gawain ng banal na Espiritu na papatotoo kay Kristo. So sa halip na kilalanin ng kanyang kapangyarihan, ang taong nagkakasala ng blasphemy laban sa Espiritu ay inaakusahan ang kanyang gawa bilang galing kay Satanas. So ito rin ay kilala bilang ang unpardonable sin. So ang kasalanang hindi mapapatawad. So our Bible reading is all about Matthew chapter 12 verse 31 and 32. Kaya't sinasabi ko sa inyo ang bawat kasalanan at paglapastangan ay ipatatawad sa mga tao. Ngunit ang paglapastangan laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. So sino man ang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad, ngunit ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad, maging sa panahong ito o sa darating. So, tungkol saan nga ba itong verse na ito? So, ang verse na ito ay binabalaan ni Jesus Christ ang mga Pariseyo na sila ay nasa panganib ng paggawa ng kasalanan hindi mapapatawad. Ang paglapastangan sa banal na Espiritu. So, sinasabi nila na ang kapangyarihang nagpapalayas ng demonyo kay Kristo ay mula kay Satanas, hindi sa Diyos. So, pinapakita nito ang kanilang matigas na puso, sadyang baluktot ng katotohanan at matinding pagtanggi sa gawain ng Espiritu Santo. So sa ganitong uri ng patuloy at sinadyang pagtanggi sa gawain ng Diyos ay nagdadala sa isang tao sa espiritual na pagkalugmok kung saan hindi siya makakapagsisi kaya't hindi siya mapapatawad. So ngayon natako na tayo sa ating teachings, the three characteristic of blasphemy against the Spirit. So yung first is it is the sin of equating the Holy Spirit with Satan. So, ang blasphemy against the Holy Spirit ay sadyang pagsasabi na ang gawain ng Diyos ay gawa ng demonyo. So, ginawa ito ng mga Pariseyo nang sabihin nilang si Jesus Christ ay nagpapalaya sa demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Satanas. Matatagpuan ito sa Matthew chapter 12 verse 24. So, ito ay isang sadyang pagpapabulaan sa katotohanan kahit malinaw na pinapakita ito ng Diyos. So, ang kasalanang ito ay hindi isang ordinaryong pagsuway o pagdududa, kundi sadyang pagpapasama sa Espiritu ng Diyos. So, ang taong gumagawa nito ay matigas na tinatanggi ang katotohanan kahit may malinaw na pagtunay. Second, it is a continuous rejection of the Spirit. So, ang kasalanang ito ay hindi isang biglaang pagkakamali, kundi isang patuloy na pagtanggi sa banal na Espiritu. So, ang taong patuloy na tinatanggi ang gawain ng Espiritu ay unti-unting nabibingi sa kanyang tawag. Hindi ito isang one-time sin, kundi isang lifestyle ng matigas na puso laban sa Diyos. So, ang taong ganito puso ay hindi interesado sa pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. So, ang tunay na panganib ng kasalanang ito ay ang hindi na kayang magsisi ang taong gumagawa nito. Last teaching, it is committed by a hardened heart. So, ang mga gumagawa ng kasalanang ito ay mga taong may sobrang tigas ng puso at ayaw tanggapin ang katotohanan. Hindi dahil hindi nais ng Diyos na sila'y patawarin, kundi ayaw nilang magsisi. So, ang patuloy na pagtanggi sa Espiritu ay nagdudulot ng espiritual na pagkabulag at matinding paghihimagsik laban sa Diyos. So, ang taong nasa ganitong kalagayan ay hindi na muling lalapit sa Diyos upang humingi ng kapatawaran. Kaya't ang blasphemy against the Spirit ay hindi mapapatawad, hindi dahil kulang habag ng Diyos, kundi dahil ang tao mismo ay ayaw nang magsisi. So, ngayon na tayo sa ating application. So, yung first application is do not worry about accidentally committing blasphemy against the Spirit. So, maraming Kristiyano ang natatakot na baka nagawa nila ang kasalanang hindi mapapatawad. Ngunit ang takot at pag-aalala sa kasalanang ito ay patunay na hindi mo ito ginawa. Ang mga gumagawa ng blasphemy against the Spirit ay wala ng interes na magsisi o lumapit sa Diyos. Kung ikaw ay may pagsisisi at pagnanasa na lumapit sa Diyos, hindi mo nagawa ang kasalanan na ito.
Huwag matakot sa halip is patuloy na lumapit sa Diyos at ipamuhay ang kanyang katotohanan. Second is differentiate the works of the Spirit from the works of Satan. So, ang banal na Espiritu ay gumagawa upang ilapit tayo kay Kristo, ituro ang katotohanan at palakasin ang ating pananampalataya. Si Satanas naman ay gumagawa upang ilayo tayo sa Diyos, maghasik ng kasinungalingan at sirain ang ating pananampalataya. So, kapag ang isang gawain ay nagbubunga ng pag-ibig, kabanalan at pagsunod kay Kristo, ito ay mula sa Espiritu ng Diyos. So, kapag ito naman ay nagbubunga ng pangkalawakan at kasalanan, ito ay mula kay Satanas. So, mahalagang suriin ang bawat espiritual na gawain upang hindi tayo maninlang. Last application is discern the Spirit's work through the Word of God. So, ang pinaka-maaasahang paraan upang makilala ang gawain ng Espiritu ay sa pamamagitan ng kanyang salita. So, ang banal na Espiritu ay hindi kailanman lumalabag sa salita ng Diyos. Kung may nagtuturo ng kakaibang aral na taliwas sa Biblia, tiyak na hindi ito mula sa Diyos. So, ang regular na pagbabasa ng salita ng Diyos ay tumutulong sa atin upang maging matalino sa pagkilala ng katotohanan. So, ang taong may malalim na kaalaman sa salita ng Diyos ay hindi madaling maninlang ng kaaway. Ngayon, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. Our discussion talks about how can we differentiate the works of the Holy Spirit from the works of Satan. Upang malaman natin kung ano ang isang gawain ay mula sa Espiritu ng Diyos o kay Satanas, kailangang suriin natin ito ayon sa Biblia. So, ang gawain ng banal na Espiritu ay nagdadala ng kabanalan, kapayapaan, at kawalhatian kay Kristo Jesus. Ito ay nagpapalakas ng ating pananampalataya, nagtuturo ng katotohanan, at nagbubunga ng espiritual na paglago. Samantalang ang gawain ni Satanas naman ay nagpapalayo sa atin, nagtuturo sa Diyos at nagtuturo ng kasinungalingan at nagbubunga ng kasalanan. Kaya't mahalagang maging disiplinado tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos upang hindi tayo maninlang ng kaaway. So, let's pray na po. Lord, salamat po sa inyong salita na nagtuturo sa amin kung paano mamuhay ng may discernment. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhan upang makilala ang tunay na gawain ng iyong Espiritu. Huwag mo kaming hayaan na maninlang ng kaaway, kundi tulungan mo po kaming mamuhay sa katotohanan at kabanalan. Lord God, linisin mo ang aming puso at gawin mo kami sensitibo sa iyong presensya. Patuloy mo kaming gabayan upang lumakad sa liwanag ng iyong salita. Sa ngalan ni Jesus, Amen.